Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Di cash dito na lang. So meron tayong togetherness 24. Wala naman yan, di ba? Hanggang 21 lang. Bale, self-made card lang to noong creator. Ito, Queen of Swords, Four of Pentacles, Knight, the Rider, the Club, Broomstick, at the Snake. Kasi ano to more like arguments. Ano yung pinag-awayan? Probably cheating. At yung third party ay maaring someone new. Hindi siya ex, kundi someone new. So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, beware. Sa topic ng ano nga, cheating. Ngayon, ito yung relasyon nila, togetherness, diba? Kasi ang dating yung may third party ay lalaki. So ang gagawin mong babae, i-let go niya na yung partner niya at magkakaroon siya ng self-love, self-respect, self-worth. Pa-priority niya ang sarili niya dito. Ang bis ng reading, no? Tingnan natin after nun, ano pang pwedeng mangyari. Kasi mukhang makikipag-iwalay yung babae. At yun nga, ibabalik ang self-control na nawala sa sarili, or bibigyan niya ng importance ang sarili in a way na para makapag-cope up sa nangyari, ipapamper niya ang sarili niya. So after nun, ano pang pwedeng mangyari? Wheel of Fortune. So ito siya, puno ng burden, pero dito napapakatatag siya kahit na ganoon na nahihirapan siya. Ano kaya itong Wheel of Fortune? Ibig bang sabihin nito ay magbabalik yung partner niya o suswertehin siya for some reason?
Ano to? Five of Swords. Ay, magbabalik yung partner niya. May chance na mag-reconnect sila nung partner niya. Kung yun pa ang gusto. Pero ulitin ko, siya makikipag-break. Pero somehow, siguro, deep inside, gusto niyang i-reconnect siya ng partner niya at magmakaawa or mag-apologize sa nangyari. Pero malaki ang chance na yun nga, babalik yung partner niya, re-reconnect sila. Ayun. Dito naman tayo sa susunod. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang or baka para to sa someone na malapit sa inyo. Ibang mensahe. Ay. Kala ko may ibang card na sumama. Ayun nga. May time card dito. O sige, since nagpakita yung time card, kailan naman, 'di ba? Kung sakaling mag-reconnect, kailan yung possible time frame. Pero wait lang. Ayan, teka. So, possible time frame kung kailan ang reconnection ay around June. Ito, stay positive about it. So, magpaka-positibo daw tungkol dito. Things will unfold as they are meant to. So, ang dating mangyayari ang mga bagay kung talagang itinadhana. So, ganun dating. Pero walang specific na time frame dito. Kung dito lang, June. Pero at least tong dalawang card, malaki ang chance. Wala nga lang sinabing time frame. Pero dito meron, June. Ayun. Tingnan natin ano pang ibang mensahe mula dito sa Dark Confessions of the Soul. Babasahin ko na lang since other information lang naman to. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ito yung Dark Confession nga ng partner. Siyempre ang bida natin ay Taurus. Or kakilala ng Taurus, pwede rin, kung di applicable sa Taurus. Sabi dito, I am afraid that your feelings for me are not mutual. My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted you to hurt too. At ang huli, it's difficult for me to process my emotions. I am not available right now. Eto, other information pa. Since mahaba pang oras natin. So this time, love messages, no communication, whether nangyayari na tong no contact or mangyayari pa lang.
So sabi, I never expected to fall in love with you so quickly. Ito. Our connections is complicated. There are issues out of our control. At ang uli, I love you so much, but I keep running from you. I don't understand why I do this. Teka. Hulog na tong ibang card ko. So, yan. Ang mga mensahe. Hindi yata nakita to kanina kasi maliwanag. Ulitin ko to. I never expected to fall in love with you so quickly. Eto. Dagdagan pa natin. So, this time, soulmate love messages naman. My greatest wish is to make you smile and feel safe around you. I love you. Umulit yung I love you. Ito. Dito naman I love you so much. But I keep running from you. I don't understand why I do this. So this time I love you. So umulit. May emphasis. Ibig sabihin totoong ito yung gusto niyang sabihin. I love you. At ang huli, thank you for being so patient with me. Teka, ayusin ko lang to. At nagulo-gulo na. Ngayon, dito naman tayo sa advice at other predictions sa period na to. Sabi, success lies ahead if you keep to the path. Eto, reach out to others with love and compassion. At ang huli, don't let your focus close you to new ideas. Parang lumabas to kanina, di ba? Four of Pentacles. Oo nga, oh. Ito. Four of Pentacles. Ay, Cups pala to. Four of Cups pala. So, this time, Four of Cups naman. Anyways. Dito naman tayo sa possible zodiac sign ng partner sa reading na to. Pisces, Virgo, at ang huli, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aries, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or Pisces.
Ngayon, dito naman tayo sa appearance or description. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo. Kung hindi man tumama sa inyo, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Ito ang possible clue. Plus size. So, may someone na mataba. Ito, may beauty mark. So, depende kung anong beauty mark ang gusto nyo. Pero sa case na to, pwedeng taling, makeup, hikaw. Ayan. Tattoo, siguro. Ononal, hindi taling. Ito, unhealthy habits. So, may someone na may bisyo or ginagawang unhealthy. May ginagawang alam niya sa sarili unhealthy, like kung hindi man literal na may kinalaman sa addiction, edi sabihin natin kumakain ng madalas ng junk foods or nagpupuyat, etc. Ito, beauty mark sa marking is almost the same. Yung logic, may marka ito mark din to. Pero this time may tirintas or tattoo. Ito walang nakalagay, may marka pero parang ganun din, may hikaw doon o baka balat. Ito kasi beauty mark. Ito marka na hindi necessarily beauty, may kinalaman sa beauty, like scar. Yun nga, balat o birthmark. Ay basta may palatandaan siya in a way na pag nasa labas siya at napapalibutan siya ng maraming tao, kumbaga madaling ma-identify. Ngayon, ibang senaryo. Hindi to dikit sa kanina, pero tingnan natin, baka magdugtong. So, meron tayong King of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Swords, the Fox, the Clouds, at ang huli, the Lady. So, babae yung bida natin. Kanina, babae din. Pero ito, babae ulit. This time, dito relationship, kundi all about career, na para bang kakaroon siya ng conflict doon, confusion or problem in a way na nadidepress siya or for some reason dadalawang isip siya. Ngayon, King of Pentacles, Seven of Swords, Nine of Swords. Ano kasi, ang dating sa akin, maganda naman yung trabaho niya, in a way na okay yung salary. Kaya lang kasi,
toxic siya in a way na maraming kakompetensya or maraming gusto siyang pabagsakin. I mean, maraming may gusto na pabagsakin siya, or sabi natin, in short, marami siyang kaaway or maraming naiinggit sa kanya. Kasi parang hindi na siya healthy kasi hanggang sa pagtulog naiisip-isip niya yung mga problema niya sa work. Ayan, dagdagan natin ng ibang information. Judgment. Eight pala to. 8 of Wands. Ito 2 of Swords. So ano to? Kasi ang dating sa akin darating ang point na magiging clear na sa kanya ang dapat niyang gawin. Kasi para bang karoon siya ng awakening sa kung anong dapat niyang gawin. Kasi siya dumaan dito ng reflection. Ngayon, dito naman sa 8 pala, 8 of Wands. Sabihin natin gusto na niyang umaksyon dahil nga sa reflection na nangyari. Nung panahon na gusto na niyang umaksyon, all of a sudden bigla siyang nag-procrastinate. Kasi ito pares lang clouds at 2 of Swords, all about confusion, indecision. So yun nga, bigla siya nag-procrastinate, di tuloy na tuloy. Ano kaya yun? Ba yung plano niya? Magre-resign ba siya? O magstay na lang? The Fool. Ito Knight of Swords. So, ang dating sa akin, may darating sa kanyang opportunity, hindi niya alam kung i-grab niya ba o hindi. Whether yung opportunity ay nanggaling sa kakilala niya na nag-recommend ng work or nag-apply siya tapos for interview or for examination na siya. Ngayon nung dumating na yung opportunity, all of a sudden bigla siyang nag-procrastinate. Siguro nga dahil may tayo kanina, King of Pentacles, King of Pentacles, na somehow di rin niya mapakawalan yung work, although toxic. Siguro dahil maganda yung benefits or mataas salary niya, kaya lang toxic nga sa mentality. So yun, ganda thing. Parang may darating na opportunity pero
hindi, nung dumating na yung opportunity, bigla siya nag-back out or bigla siyang nag-procrastinate, na all of a sudden bigla siyang napaisip kung worth it nga bang i-let go yung current job, although maganda naman. Kaya lang nga toxic sa brain niya, kasi iniisip-isip niya rin kasi baka dadaan na naman siya sa probationary, who knows, baka permanent na siya sa current work, na parang natatakot siya mag-take risk, o natatakot siya mag-try again, or makisalmuha na naman, or natatakot siya sa topic ng uncertainty in a way na hindi sure kung mapa-permanent ba siya dun sa new work. Kasi kung permanent na siya sa current, yun yung iniisip-isip niya. Natakot siya na i-let go yung current job para sa new job na hindi siya sure kung magtatagal din ba siya doon or kung mapa-permanent ba siya. Puno siya ng uncertainty. So then the team dito sa part na to, babae nga lang yung tatamaan, natural na babae. So kung di kayo babae, di baka kakilala nyo to na babae or someone na malapit sa inyo babae. So baka sa kanila tumama to kung di kayo babae or walang work. Kasi para lang to sa may trabaho. Work na, babae na may trabaho. Since trabaho naman yun, wala tayong other person. Dito naman tayo sa general advice at prediction. Sa period na to, ito, express your creativity with compassionate emotion. Ito, all life's answers are within you. At ang huli, everything in fruition and wisdom from all stages of life. So wala tayong other person. So dahil wala ngang other person, mag-proceed na tayo dito sa susunod. Kasi dito relationship yung kanina. Kaya dito na lang tayo sa susunod. General reading or random reading. Ito Taurus, Capricorn, may earth sign tayo. Parehong earth sign. Pag ganyan parehong earth sign, asahan natin na yung mga may work ay magiging workaholic or busy sa period na to. Pwede rin maging health conscious, lalo na kung tumaba dito. So dito, for some reason, may isipan niya mag-exercise. So again, magiging somewhat health conscious ang iba sa inyo sa period na to. So dito, let's say nagpo-procrastinate, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, dito may action na sa Capricorn.
sabihin natin dito, kalmado yung tao. Pagdating dito, naging seryoso. So for some reason, nawawala yung iba sa inyo sa comfort zone nila. May transition na maaaring mangyari. Kaya from Taurus, naging Capricorn. Ano pa ba? So dito, let's say magkakaroon ng desire ang iba sa inyo tungkol sa betterment ng sarili, like promotion. All of a sudden, maisip-isip ng iba sa inyo yun sa period na to regarding betterment ng sarili, siguro better salary or better position sa work. Ay, nagdagan pa natin. Well, maganda to in a way na may tao na handang tumulong sa iba sa inyo na i-manifest ang kanilang kapritsyuhan. Ano bang Tagalog nito? Teka. Caprice. Ibabasa dyan. Teka. Kaprityo. So, ng Tagalog, sumpong, balisawsaw. Teka, hanapin ko sa Oxford Dictionaries. Pabago-bago ng isip. Kaya pala sumpong. The fact of tending to change your mind suddenly or behave unexpectedly. Whim. Synonym whim. Sudden change in attitude or behavior for no obvious reason. So, ano ba yung whim? A sudden wish to do or have something, especially when it is something unusual or unnecessary. Di ibig sabihin, yun nga, mga bagay na walang kabuluhan. Let's say, luho na lang. So, may susuporta sa luho ng iba sa inyo. Or pwedeng kayo to, na susuporta sa luho ng someone na malapit sa inyo. Kasi support ka, Caprice? Tama ba yung bigkas ko niya? Anyways, regardless kung anong bigkas nito. Dito na tayo sa susunod. So, sa part na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Wow, ito maganda. Dreams come true. Pero, i-zoom in natin yan. Dreams come true. Have faith. Your rainbow will come smiling through. Diba kayo na yun? Yung kaninang luho. All about wish? Who knows? Kung anong dream magkakatotoo. Eto. Benefit of the doubt. Give your relationship a chance. Baka yun na yun.
Dreams come true. All about reconciliation. Pwede rin. At ang huli, sabi dito, love language, affirmations. Loving words hold great power. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.